Tayo po ay nagsusulong ng edukasyon para sa publiko no, tungkol sa tamang pangangalaga po ng ating mata. Ano po? Now, alam naman po kasi natin na kapag nagkaroon po tayong tinatawag na visual disabilities po, no, bukod po dun sa mga physical problems na kinakaharap ng mga ng mga may problema sa mata katulad ng pagkadapa, pagkahulog, pag hindi nila nakikita yung kanilang dinadaanan, meron ding epekto ito kasi sa mental health, di ba? Now, we all know na kung meron kang vision problems, pwede itong magtungo sa mga decreased opportunities, di ba? So, mas mababa yung nagiging kalidad ng kanilang buhay, no? Decreased opportunities for education, decreased opportunities, for economic growth, di ba? Mahirap maghanap ng trabaho kung meron kang visual disabilities, no? So, hindi natin maikakaila na ang vision ay meron siyang connection pa rin sa mental health. So, kaya napaka-importante ng tamang pangangalaga ng ating mata. Ano po? Okay po. So, ang pangangalaga po ng ating mata ay kailangan po, tayo po mismo ang mangunguna po. Ano po? So, ikaw, ako, tayong lahat. No? Kaya po ang napili po namin ni Dr. Ivan na title ay I Care, We Care po. No? Good vision begins with mindful eye care. Bilang isang glaucoma specialist, I handle patients na talagang medyo hindi na maganda yung kanilang paningin. And nakakalungkot man sabihin, nararamdaman ko yung psychological effects sa kanila nung kanilang karamdaman. Most of them, talagang nade-depress sila. Some of them even tell me na, Dok, bakit ano pang silbi ng mabuhay kung wala rin akong nakikita? Nakalungkot hong marinig yun sa pasyente. So, andito kami ngayon para i-inform ang publiko kung more or less ano ba yung mga dapat ingatan sa mata para hindi po tayo umabot doon. Kasi definitely pag nasira ho ang paningin, it's gonna go downhill. Lahat po ay maaaring maapektuhan. Magsimula na tayo kung ano ang mga top 10 common reasons bakit natin kailangan magpatingin sa isang doktor sa mata. Pero bago ang lahat, Doc Alex, no, para sa kaalaman ng ating mga viewers, ano po ba ang pinagkaiba ng ophthalmologist tsaka optometrist? Para sa pangangalaga ng mata, meron tayong dalawang specialists. No? Meron tayong the first group, the optometrists. No? Yung the other group is us ophthalmologists. Ano? Pag sinabi nating optometrist, di ba pag sinabi nating opto, meron siyang dalawang letter O. So to help you remember, parang glasses, opto. No? So they are experts in improving vision sa pamamagitan ng glasses and contact lenses. No? Now, kami naman ni Dr. Ivan, on the other hand, are ophthalmologists. No? Ang ophthalmologists naman po ay medical doctor, so we do surgeries, we treat eye diseases. So yun po yung pinagkaiba. No? If you are interested na magpasukat ng salamin or magpa-contact lenses, you go to an optometrist. No? But if you have, visual complaints, feeling ninyo, may problema sa mata ninyo, then you see us ophthalmologists. So that's the difference po. Yes, I agree with you, Doc Alex. So ano ba yung common reason kung bakit nagpapatingin ng ating mga pasyente? Number one, kapag namumula o nagmumuta ang mga mata. Kapag namumula o nagmumuta ang ating mata, ang ating kinoconsider ay eye infection. So infection sa mata, no? Hindi lang iisang klase ang eye infection, no? Hindi porke sinabing sore eyes ay iisa lang ang gamot, no? Marami pong iba't ibang klase ng eye infections base po kung ano pong mikrobyo ang nagdala po nung infection, ano? So meron po tayong bacterial, meron po tayong viral, meron po tayong fungal or amag, or pwede rin parasitic. No? Now, at this point, Doc Ivan, gusto ko sanang isingit na ano ba yung mga mali-maling ginagawa na pangunang lunas ng iba nating mga kasamahan pag nagkakaroon ng eye infections. No? So, unang-una po, meron po kasi akong mga nagiging pasyente na kapag ang nagkakaroon po sila ng eye infection, ang ginagawa po nila ay pinapatakan po nila ng gatas yung mata para daw po gumaling, no? So, hindi po yun tama. Ang gatas po ay nakakapagpalakas ng katawan kapag ininom mo, no? Pero kapag nilagay mo siya sa mata mo, sino ang kakain nun? Sino ang gagamit ng nutrisyon? Yung bacteria, no? So, kapag pinapatakan natin ng gatas yung ating mata, sa halip na makatulong, lalo mo pang pinapalakas yung mikrobyo. No? So that's one of the mga hindi magandang practice. No? So wag na po natin gagawin ang pagpatakpo ng gatas sa mata. Ano po? Second, yun pong mga nagpapatakpo ng mga
parang mga dagta ng dahon or mismong dahon po, kinakayod po yung mata, pampalinis daw po. Ano? Yun po, hindi rin po siya maganda. No? Yun po kasing dahon or any vegetable matter, ano? Karaniwan po kasi may kasama po yung amag. Yan po. Ang amag po ay bawal na mapunta sa ating mata. No? Kasi ang ating mata po ay kaya pong kainin ng amag. Kaya pong sirain, kayang tunawin, kayang butasin ng amag yung ating mata. No? So yung pong pagkaskas ng dahon sa mata or pagtatak ng dagta po ay iiwasan na po natin. No? Po. Now, kayo po ba, Doc Ivan, meron po ba kayong mga bad practices na na-encounter? Ito based on true story. Meron kaming pasyente, ginamit niya yung holy water na galing sa simbahan. Eh, di ba alam naman natin na yung holy water na yon hinahawakan ng kung sino-sino lang. So nagkataon, probably may nabuhay na bacteria dun sa holy water na yon. Ngayon, nung nilagay ng pasyente yun sa mata niya, sad to say, kinain ng bacteria yung mata ng pasyente. True story po ito, yung pasyente sa sobrang tapang ng bacteria, kinailangan pong tanggalin yung mata niya. Kasi otherwise, aabot yon sa loob. Which is adjacent to the eye is syempre yung ating utak na. Ano po ba yung mga maaring mangyari sa ating mga pasyente pagka meron silang namumulang mata or sore eyes, kung kaya nila kailangan magpatingin sa doktor kasi baka iniisip nila sore eyes lang naman yan. Ang pangunahin po dyan ay yung issue po ng public health. Ano po? Kahit sabihin po natin na sore eyes lang yan, kung sa tingin po ninyo, gagaling lang, di ba gagaling lang po yan, no? Ilang linggo lang, no? Pero paano naman po yung mga family members po natin, tsaka yung mga tao sa paligid na hindi po ganun kalakas ang immunity. Sa eye infections po kasi, may kinalaman pa rin po ang ating pong resistensya or immunity po. Ano? You know, what is parang madali lang for you, no? Might be difficult for other patients. So, kunyari po, yung ating lola or lolo, kapag nahawa po ng eye infections, maaaring hindi po ganun kasing lakas yung kanilang resistensya to combat the infection. Kaya mas maganda po talaga mabigyan po kayo ng tamang lunas. No? Maisingit ko rin po, Doc Ivan, na kailangan po nating iwasan yun pong nakikinig po sa kapitbahay na ito yung ginamit ko, baka mag-work din sa iyo. Ano po? Di ba sabi natin, Doc, na maraming iba't ibang klase ng mikrobyo. No? So yung gamot sa isang mikrobyo, maaaring makasama dun sa isa pang mikrobyo. Ano po? Katulad po nung istorya po ng isa kong patient, nagkaroon po siya ng sore eyes, tapos naikwento nga po niya na a few weeks before, nagkaroon din ng sore eyes yung kapitbahay niya. No? Now, pero different type kasi yon. No? So ang eye drop na nireseta dun sa kanyang kapitbahay ay steroid containing. No? Ibig sabihin po nun, may kasama pong steroid din po kanyang eye drop. Minsan kinakailangan din naman po yon para po mawala yung pamamaga or swelling. No? Pero may mga condition po yon. Dapat walang gasgas yung mata at dapat hindi amag ang cause ng eye infection. Na ang nangyari po do ay ginamit po niya yung eye drops po na yon. Ang problema po is they don't have the same condition. Amag yung sa kanya. No? Amag ang dahilan ng kanyang sore eyes or eye infection. Now, bawal na bawal po ang steroid-containing eye drops sa mga tao pong meron pong amag yung kanilang mata. So, ang nangyari do, talo pong lumala at eventually po, kinain ng amag yung mata niya at kailangan na pong transplantation na po ang kinabagsakan po ng kanyang condition po, Doc. So, for the number one reason, no, so to see us ophthalmologists is kapag namumula or nagmumuta ang iyong mata, bisitahin niyo po kami, no, para malaman po natin kung ano pong klase ng mikrobyo, yung pong dahilan ng inyong eye infections at mabigyan po kayo ng tamang lunas at tama pong mga advice. Opo, tama. Agree, Doc Alex. So, very important talaga itong infection sa mata kasi talagang kaya niyang sirain ang ating mata. Kung ang buto nga ng pasyente nasisira ng infeksyon, mata pa kaya? Tama, Diba? Doc. Naidagdag ko pa pala, Doc, ang amag po, na ang sore eyes o infection ng mata na due to amag ay very common sa mga agricultural communities. Sa ating pong mga kasamahang nakikinig, lalo po yung mga nagsasaka or yung mahilig sa gardening, anytime po na meron pong mapupuwing kayo habang kayo po ay nagsasaka or nag-garden, you have to see an ophthalmologist. No? Kasi po, there is always the risk of fungal infection or amag po sa mata, no? Which is hindi basta-basta, no? Kailangan po, ibisita po kayo sa amin. Okay, para sa ating pangalawang rason, so kapag madalas lumalabo o nangangati
nagluluha o may magalas na pakiramdam sa mata? Pagka ganyan po, ang ating pong kinoconsider ay tinatawag nating dry eyes or dryness of the eye or panunuyo po ng mata. Ano po? Now, kapag ka po natutuyo po yung ating mata, ano po, marami pong iba-ibang simptomas, no? Iba't ibang tao may present differently. Ang mata po natin, para po siya ay mag-function ng tama, kailangan po may manipis pong luha sa kanya pong surface. Ano po? Kasama po ang luha sa surface ng ating mata para mabigyan pong linaw yung ating paningin. No? So, one of the symptoms of dry eyes is fluctuating vision. Ibig sabihin po ng fluctuating vision is meron pong araw na malinaw, meron naman pong araw or panahon na hindi kasing linaw, para po siyang maasap or smoky yung ating paningin. No? Minsan pag nakaka-experience po tayo na kapag nagpo-focus po tayo and kailangan pa po natin kumurap bago po luminaw, then that's probably dry eyes po. No? Second po, patients with dry eyes o panunuyo ng mata, they might experience foreign body sensation. Ibig sabihin po nun, nakakaramdam po tayo ng magalas, mapuwing, mahilam, mahapde, maaring natutuyo po yung mata natin pag gano'n. Ano po? Third symptom po, kapag ka po makati po yung ating mata, lalo po yung mga sulok, ano po, tas mas matindi sa hapon. Ano, sa hapon po kasi mas hirap na pong gumawa ng luha yung ating mata eh. So medyo mas makati po siya in the afternoon. In addition po, sa mga taong may dry eyes, no, minsan hindi po nila maipaliwanag yung nararamdaman nila. Sinasabi nila, Dok, di ko ma-explain eh, basta parang mabigat, na lumuluwa, na gustong matulog, na parang puyat, pwedeng dry eyes pa rin yun. Po. Now, pinakahuli pong symptom is sa mga taong meron pong matindi or severe dry eyes po. Ano, minsan, sa sobrang tuyo po ng ating mata, dumidikit po yung alikabok on the surface, nai-irritate yung mata, namumula, at pwedeng magluha. No? So, ang pagluluha, pwede pa rin siyang symptom of dry eyes. No? So, nagtataka yung ibang tao, Dok, ba't dry eyes pero nagluluha? Ano po? So, yung pagluluha po ay para po itong reflex response due to the irritation. Ang root cause pa rin po nito ay dry eyes po. So, ang mga possible causes o pinanggagalingan ng dry eyes, marami po yan. Ano po? Unang-una po, yung pwedeng yung trabaho natin. Kung lagi po tayo nakaharap sa monitor, or lagi pong naiinitan yung mata natin. Kung kunyari po, magsasaka, nangingisda, yung mga engineer na pumupunta sa field, driver, talagang magtutuyo po yung mata po nila. Ano po? So, may kinalaman po sa nature po ng ating trabaho. No? Second, patients with diabetes po, no? Yung mga may diabetes po sa atin, mas mataas ang ating pong risk na magkaroon po ng panunuyo po ng mata. No? Third po, menopausal stage. No? Pagka po tayo po ay wala na pong regla, ano po, kaakibat na rin po nito ay panunuyo po ng ating mata. Ano po. Bukod po dito, ang dry eyes ay pwede rin pong idulot ng mga gamot na iniinom po natin as maintenance. Yung iba po, yung iba they can cause dry eyes po. Ano. So yun po yung mga karaniwang causes ng dry eyes. So if tayo po ay nakakaramdam ng mga sinabi po naming sintomas ni Dr. Ivan, no, if you suspect na meron po kayong dry eyes, no, mas magandang magpatingin po kayo sa ophthalmologist para mabigyan po namin kayo ng tamang gamot. Ano po? Dagdag po dito, ang antibodies po ng ating mata ay nasa luha. Ano? So kung wala po kayong luha, in a way, mas prone po tayo to eye infection. So mas maganda pong meron tayong maintenance eye drops po. Ano? So kapag nagpatingin po kayo sa ophthalmologist, ibigyan namin kayo ng tamang gamot. Ano? Kasi hindi po natin mapagkakaila. Marami pong nagkalat or nagdipana ng mga parang mga eye drops na pinapatap, na iniinom pa daw or sinasama sa drinks. Ano, I'm sure you've heard of it, Doc Ivan. No? So mas maganda yung nanggaling na lang sa eye experts, no? Para alam niyo po yun, wala po tayong takot dun sa gamot na ginagamit po natin. Yeah, so sa madaling salita, para sa kapakanan ng ating mga viewers, wag po tayong bibili ng mga gamot, lalo na kung hindi ito nabibili sa butika. Kasi there's a good reason why hindi sila allowed ibenta sa mga malalaking butika. Para sa ating ikatlong reason kung bakit tayo dapat magpatingin, kapag madalas sumakit ang ulo. Kapag ka po ba meron pong nag-visit sa inyo, Doc, na meron pong headache, ano po ba yung kino-consider po ninyo ng mga conditions? Actually, Doc, top 2 common reasons kung bakit sumasakit ang ulo natin dahil sa mata ay
Unang-una, pagka po mali or hindi na sukat yung grado sa mata ng pasyente, yung salamin na ginagamit niya, maaari po itong mag-cause ng discomfort o pagka-hiksak ng ulo. Kasi yung pasok ng image sa ating brain ay hindi tama or hindi pantay. Kaya ito nagko-cause ng sakit ng ulo. Kasi, well, napansin ko dito sa ating lugar, ah, hanggat pwede pa ang isang bagay, talagang pipilitin ng ating mga pasyente. Example, yung salamin ng pasyente, 5-10 taon na, hanggat pwede pa, ipipilit nila yun. Kaya lang, syempre, minsan, may ibang part, lalo na yung ating ulo, ang nasasaktan naman. So, it's very important to keep your glasses or refraction updated. No? Ang second common reason kung bakit sumasakit ang ulo is pagka nagkakaroon or nagsisimula yung glaucoma sa isang pasyente. So, ang glaucoma, pagka tumataas ang pressure or kumbaga naiipon yung tubig sa loob ng mata, syempre titigas yung mata. Parang ano yan parang balloon na puno ng hangin. Pag napupuno na siya, tumitigas siya. So usually, ang sintomas naman nito, sumasakit yung mata mismo, tapos nagre-radiate papunta sa ulo. Pagka ito naramdaman po ng ating mga pasyente, it's advisable na kinabukasan or sa mga susunod na araw, importante makita sila agad ng doktor. Hindi lang naman itong dalawang sakit or kondisyon yung maaaring magpasakit ng ulo. There are other causes of headache like kunwari yung mga migraine, cluster type headache. Yung mga yon pwedeng mag-cause din ng sakit sa ulo na maaaring tumugon sa mata. So ang mapapayo natin sa ating mga viewers, it will be best to see your doctor to rule out other causes of headache. Kailangan po kasi nating malaman kung yung nagkukos ng sakit ng ulo nyo ay maaring makasira sa mata. Honestly, kadalasan, wala hong nararamdaman yung isang pasyenteng may glaucoma. Kaya pagka pupunta sila, usually huli na. So kahit sino po sa atin, pwedeng tamaan po ng glaucoma at any time po. Tapos karaniwan po, most commonly, wala pong mafe-feel po yung pasyente. Good point yan, Doc Alex, na nabanggit nyo actually. Kasi naalala ko ngayon, meron mga pasyente na 5-10 years ago, na-check yung mata nila, wala daw silang glaucoma, tinest, wala daw. So iniisip nila habang buhay, hindi na sila magkakaroon ng glaucoma. That's a misconception kasi anyone or kahit wala pong lahi ng glaucoma, any point in your life, in our life, maaari pa rin ho tayong magkaroon. So importante talaga na merong regular check-up. Opo. Dok, nabanggit niyo po na meron pong mga pasyente na nagbi-visit po sa inyo na sometimes parang too late na po ang nabanggit po ninyo. Di ba yung pag dumating po sila, meron na pong parte ng kanila pong vision na bulag na or wala na. No? Ano po bang masasabi niyo, Doc, doon about the blindness na dala po ng glaucoma? Nagagamot pa po ba ito? Meron po bang pwedeng gawin? Ang glaucoma is the leading cause of irreversible blindness. So, ang ibig sabihin nun, yung damage or sira sa paningin na nakukos ng glaucoma, hindi na po yun nare-recover. Kaya po, that's why we urge our audience to see or consult a specialist immediately, lalo na kung meron hong nararamdaman. Majority po ng patients with glaucoma ay wala pong symptoms, but kung magkakaroon po sila ng symptoms, ano po yun? Minsan lalabo yung paningin at minsan sumasakit yung ulo. Tapos, ang nakuha ko po sa sinabi ninyo, since ang damage sa mata na dala po ng glaucoma ay irreversible or non-reversible, ibig sabihin po, hindi na po ito nagagamot or naibabalik dati. No? Very important po na lahat po sana tayo ay mas-screen ng maaga for glaucoma po, no? Kahit wala po tayong nararamdaman. Napakatindi po ng komplikasyon na dala ng glaucoma. Kaya po ang ating armas naman talaga po dyan is early detection. Early detection. Yes, Kaya po, maaga pa lang po, bibisitahin niyo na po si Dr. Ivan, ang ating pong glaucoma expert po. Para sa susunod po na reason, kung
Bakit natin kailangan magpatingin sa ating mga doktor sa mata? Kapag may floaters or flashes of light, ano ba yung pwedeng makita ng pasyente pag sinabi nating floaters or flashes of light? Yung pong mga pasyente po na may floaters, pumupunta po sila sa clinic kasi sinasabi nila, Dok, parang meron pong mga lumulutang na hibla ng buhok o dumi o parang may lumilipad na insekto sa loob ng aking mata. No? So yun yung floaters. Now kapag tayo po ay merong floaters or may nakikita pong lumulutang-lutang, ano po, kailangan po magpatingin po tayo sa ophthalmologist. Kasi po, number one, pwede pong ito po ay dala lang po ng ating edad. No? So minsan, natural po na magkaroon ng floaters habang tayo po ay nakakaedad kasi po yung gel na nasa loob ng ating mata namumuo po yun in time po. Pero yung floaters po ay pwede rin pong meron po siyang version, pwede po natin tawaging version na hindi po due to aging na maaaring nagkakaroon na po pala ng problema yung pong part ng ating mata tinatawag na retina. No? Ang retina po ang kumbaga sa niyog, siya po yung kulay white na laman ng niyog. Ganun po ang itsura ng retina sa loob ng mata natin. So, ang retina po ang nagsisilbing film ng ating mata. No? Minsan, kapag nakakaproblema po itong part po ng ating mata na ito, nakakaroon po ng floaters yung pasyente. Ano po? At mas nakakatakot po kapag may kasama pa po itong flashes of light. No? So parang meron pong kumikidlat. Kahit pumikit po sila, nakikita po nila parang may stars na kumukutikit-titap o may dumadaan pong kidlat. No? Yun po ay hindi po ito magagandang mga simptomas. No? So kung kayo po ay meron pong nakikitang floaters, lalo po kung may kasama pong flashes of light, no? Para po may flashlight na kumukutikot-titap sa loob po inyong mata, huwag niyo pong masyadong papatagalin. Kailangan po, magpapakita po agad kayo sa isang ophthalmologist. Now, kung kayo po ay nakaka-experience ng ganito, flashes of light and floaters, kung kayo po ay pupunta sa clinic ng isang ophthalmologist, kailangan po ay may kasama po kayo na aakay po sa inyo at magmamaneho para sa inyo. No? Ang examinasyon po kasi para sa ganitong condition, ay meron pong kasamang eye drops na ginagamit po namin bilang preparation for the test. Ano po? Yung eye drops po na ito, meron po siyang temporary blurring of vision. Ano, kailangan po kasi namin yung eye drops na yon para mas makita po namin kung ano po nangyayari sa loob ng mata po ninyo. No? So, ang gusto ko pong sabihin dito, Doc, is sa mga taong nakakaramdam ng flashes of light at floaters na gustong magpatingin sa ophthalmologist, siguraduhin po na wag po kayong pupunta na nag-iisa. Kasi kung mag-isa lang po kayo, hindi po namin magagawa yung test na kailangan po natin gawin para malaman yung dahilan ng inyong flashes of light at floater. So dapat po, mag-a-arrange po kayo na meron po kayong makakasama na aakay po sa inyo. No? Kasi po, yung pong eye drops na ginagamit po namin, kahit po ito ay fully reversible naman, no? Yung paglabo ng mata ay fully reversible, no? Yun nga lang po, minsan inaabot po ng 2 hours yung epekto ng eye drops. Ibig sabihin po, tapos na po yung test, nakita na namin kung ano yung possible cause, nakauwi na po kayo, malabo pa rin po yung inyong paningin due to the eye drops that we use in preparation for the test. Ano po. Basta dapat may kasama lang po kayo kasi kung wala po kayong kasama, hindi po namin kayo mapapauwi. Mag-stay po kayo sa clinic ng 2 hanggang 4 hours, no? Hanggang lumipas yung epekto ng eye drop bago po namin kayo pauwiin kasi hindi po safe. Baka mabangga kayo, baka masagasaan po kayo. Ano po? Next slide please. Okay. So para sa ikalimang reason kung bakit natin kailangan magpunta sa doktor, kapag natapunan ng anumang chemical ang mata. Hindi lang po muriatic acid ang pwedeng mag-cause po ng ganyan. Yung pong ordinary rubbing alcohol, yung ginagamit po nating alcohol na panglinis po ng kamay natin. Ano po? Pag yun po ay napunta sa mata natin, it could also cause the picture on the left. Ano, pwede niyang balatan yung mata natin. Kahit ano pong chemical, katulad po nung may experience ako, Doc Ivan, battery acid. Sumabog, ano po, may acid po yun sa loob. No? So that could also burn the surface of your eye. Ano? So kapag ka po tayo ay nagkaroon po ng ganitong problema, kailangan po nating magpakita sa isang ophthalmologist. Pero bago po natin gawin yon, kailangan po ay padaanan po natin sa running water. Ibig sabihin po, tatapat po natin yung mata sa gripo or sa shower or buhusan natin gamit ng tabo ng 15 to 20 minutes. Ano po? Kailangan po matanggal po muna ang pagkababad ng ating mata sa kung anumang chemical po na yun bago po kayo pumunta sa ophthalmologist. Ang ayaw po kasi nating mangyari is
habang tayo po ay bumabiyahe papunta sa ophthalmologist, nakababa dun sa chemical yung ating mata. No? So ang first aid po natin dyan is running water for 15 to 20 minutes. No? Kahit po tubig gripo, ang importante po dito is time. Kailangan mabilis po. Pagkatapon po ng chemical sa mata, takbo agad sa gripo, running water 15 to 20 minutes, and then pumunta na po kayo sa inyong ophthalmologist. Doc Alex, no, just para sa kaalaman ng ating mga viewer, any kind of running water ba pwede? Yung tubig sa ilog, yung Opo. tubig poso? Opo, sige Kaya, po. very good point. Ano po? As much as possible po, ang gusto po sana natin ay malinis po na tubig. Ano? Yung alam natin kung pwedeng inumin, yun po sana ang gusto po natin as much as possible. No? Pero sa kapaligiran po natin, maaaring hindi po ito available, yung clean water. No? So ang aking pong suggestion is, katulad kung may poso dyan, wala na tayong choice, no? Gamitin mo na siya, no? Kasi mas malala ang pwedeng mangyari sa mata mo kung hindi mo aalisin yung chemical, no? So, good point yan, Dok. Kung may hawak ng mineral water, di yun ang gamitin mo, no? Kung may poso dyan, yun na yung gawin mo, no? Kung walang alak na access sa clear water, pwede na yung ilog, basta ang importante is time. Bilisan mo, 15 to 20 minutes, and then takbo ka na sa ophthalmologist or sa emergency room para mabigyan ka ng tamang lunas ng antibiotic eye drops, mga eye drops na pa-accelerate ng wound healing, bibigyan ka ng pain reliever, at nabigyan ka ng advice ano ba ang mga pwedeng mangyari. No? Okay, so para sa ika-anim na rason kung bakit natin kailangan magpunta sa ophthalmologist, kapag napuwing, ano ba to, okay lang bang iwan yan? Ano bang ginagawa ng mga doktor po dyan? Yung pong picture po dun sa pinakakanan, yung pong merong brown na nakadikit po dun sa surface ng ating mata, ano po yan? Opo. Yung parang takip po yan sa pakpak po ng insekto. Ano po? Very Opo. common po yan. Thank you, Doc Ivan, sa mga motorcycle Parang riders. pakpak po ng insekto, no? Parang pakpak siya na nakabaon siya, Doc. Ano po? Ano yan? Very common po yan sa agricultural community, no? So pwedeng yun, alam mo, magsasaka, magkaroon ng ganyan, or yung mga nagmomotor po, Doc, ano po? Actually, ang pinaka-common po na pasyente na pumupunta sa clinic na may ganyan, yung mga nakamotor na hindi po naka-helmet, ano po. Now, yung pong ganyan, napakasakit po niyan, ano po. At bukod po doon, yan po ay pwedeng tubuan po ng infection. So pagka may ganyan po tayo, kailangan po magpakita po agad kayo sa inyong ophthalmologist, kailangan po maalis po siya agad at mabigyan po agad kayo ng tamang gamot, katulad po ng antibiotics at kung ano-ano pa pong mga gamot na kailangan po ninyo. Depende po. Ano? Doc Ivan, mabanggit ko rin po yung pong picture ng mata naman dun sa pinakakaliwa. Ano po? Yan po ay very common din po. Karaniwan, ano ito, yung mga welders, mga nagwe-welding, Doc, ano po, parang tinatamaan po yung mata nila ng piraso ng bakal. Ano po? So pagka ganyan, ganun din po, kailangan magpakita kayo agad sa ophthalmologist nang matanggal po natin agad at ma-assess po natin ang degree o tindi ng damage, no? Kasi kapag ka po sa welding po nang galing, pwedeng high velocity po ang foreign body. Ibig sabihin po nun, parang bala, ano po, pwedeng tagus-tagus po, pwedeng hindi lang yan pala, meron pa palang pumasok sa loob ng mata, no? So pagka ganun, mas maganda ng sigurado, kailangan magpatingin sa ophthalmologist kapag tayo ay napupuwing, ano? Kasi mabigat po ang kanyang mga possible complications, Doc. Okay, Doc Alex, alam nyo, nakaka-receive po ako ng pasyente na nanggaling sa mga albularyo. Nagpapakahig po sila, parang ganun, or nagpapatanggal gamit yung buhok. Ano po ba yung mga maaring mangyari sa mata ng pasyente pag nagkamali po yung gagawa? Unang-una po, kapag ka po hindi tayo pumunta sa, sa tamang doctors, ophthalmologist, ano po. Number one po, yung ginagamit po kasi instrumento ng ophthalmologist ay sigurado po tayong malinis po ito. No? Kunyari po, kinuha po namin or tinanggal po namin yan. Yung gamit po namin forceps ay 100% sterile po yon, malinis na malinis po yon. Ano? So maingat po ang aming galaw. Bukod po doon, mas malilimit po ang risk of complications. Siyempre, sanay po kaming kumilos ng maliliit ng aming galaw. Ano po, mas maliit po ang chance na magkaroon po ng complications. Kapag ka po ang pinuntahan po ninyo kasi ay hindi po ophthalmologist, ang chances po ng complications ay higher. Pwedeng mabutas po yung mata, pwedeng sa halip na makuha yung foreign body ay lalo siyang maibaon sa loob. Ano? Bukod po doon, Doc,
dito po ako nagkaroon ng experience na nagpatingin sa akin yung pasyente. Ang kwento po niya, Doc, is kinakayas gamit ang dahon. Kasi bukod daw sa, siya na po yung pinakapala or shovel na panghukay ng foreign body, sinasabi po nila na nakakatulong din po sa pag-heal ng sugat, yung pagdaan po ng dagta ng dahon. No? Mali po yun. Ano po, ang dahon po, katulad po na sinabi ko kanina, meron pong amag yon. Ano po, kapag ginawa po natin yon, pag sinungkit po natin siya ng dahon, lalo pa po tayong nagdagdag ng mikrobyo. Nilagyan pa natin po ng amag yung ating mata. So, very dangerous po. Ano? So, pag nagkaroon po tayo ng puwing, or feeling natin ay may puwing, ano po, pagpatingin po agad sa ophthalmologist para makasiguro po tayo at mabigyan po ng tamang lunas, Doc. Okay? Para sa ikapitong rason, kapag may biglaan o painless na pagkawala ng paningin, no? Pagka po ganyan, ang mga iniisip po ng ophthalmologist ay pwede pong stroke sa mata, ano po, baka po merong ugat na nabarahan po ng sabihin nating cholesterol, no? Yung pong mga manonood natin na mataas ang cholesterol levels in the blood, no? Pwede mangyari po ito, yung cholesterol sa dugo po natin, pwede pong dumali po sa sirkulasyon ng mata at pwedeng magbara po sa mata, no? Now, depende po sa klase po ng ugat na mababarahan, kung ito po ay artery or vein, ano po. Kung ang medyo minalas tayo at artery po ang tinamaan, napakaikli po ng window para kayo po ay para mapigilan po ang complication or permanent blindness. Ano po, sinasabi po ng ibang research, within 90 minutes, kailangan po maalis na po yung cholesterol na nakabara, ano po, dun sa ugat, ano po. Mas maganda po na makita po kayo ng ophthalmologist para makapagbigay siya ng mga eye drops or makapagawa po siya ng mga hakbang, no, para subukan pong alisin yung nakabara po dun sa ating mga ugat, ano po. So ang stroke, hindi lang po sa brain, pwede rin po siyang mangyari sa mata. At ang stroke sa mata, ang kanya pong manifestasyon ay para pong sudden at painless loss of vision. Ganun po ang nangyayari. Now, pwede pong ito ay on and off, no? Pwedeng kahapon nangyari, ngayon okay na, no? Yun po ay pwedeng wina-warningan na po tayo. Pwedeng nagbabadya na sinasabi ng, magkaka-stroke na yung mata mo, no? So, pag kayo po ay nakaka-experience ng minsan may blind spot, minsan wala, minsan may area na madilim, minsan wala, kailangan magpatingin na po kayo sa ophthalmologist. Huwag na po nating intayin na andun yung blind spot, hindi na po siya nawawala. Ano po. Now, bukod po dyan, Doc Ivan, ang isa rin po nating consideration kapag ka po mayroon pong sudden at painless loss of vision is retinal detachment. Ano po, yun pong pinaka-film ng ating mata ay natanggal po sa kanyang tamang posisyon. Ano po, pag nagkaroon po tayo ng retinal detachment, ano po, nakakabulag po yan pagka hindi po siya naikabit agad as soon as possible po, no? So sa mga pasyente po na masyado pong mataas yung grado, masyado pong nearsighted, yung masyado pong makakapal yung salamin, ano po, mas mataas po ang risk po nila sa retinal detachment, ano? Bukod po doon, yung pong mga pasyente na may history of trauma, kunyari nasuntok po kayo or nauntog po kayo, mas mataas din po ang risk po ninyo sa retinal detachment po, ano. Pero anyone could develop retinal detachment, ano po. So basta po meron kayong sudden painless loss of vision, kailangan po immediate or kailangan po agaran ang pagpapatingin po sa ophthalmologist para sigurado po tayo. Karamihan kasi ng pasyente, iniisip lang nila is yung mga nasa-stroke, yung mga nababaldado, mga hindi makalakad, hindi makagalaw, hindi nila alam na pwede rin palang ma-stroke yung mata, which can cause really deterioration ng paningin. Sana po nakinig kayo sa mga nabanggit ni Doc Alex kasi ilan po yon sa mga karamdaman or sakit na pag hindi po naagapan, talagang usually pinagsisisihan po ng ating mga pasyente. Kasi example, ang retinal detachment, pag hindi siya nagawa agad, hindi na rin maganda yung yung parang prognosis o yung chance na makakita ulit habang nade-delay. So pagka may problema, very important magpatingin agad sa espesyalista. Okay? So para sa ikawalong dahilan, kapag malabo ang mga mata, no? Doc Alex, ano ba ang pinaka
common na reason kung bakit parang naglalabo yung paningin, especially sa ating mga senior citizen. Kapag ka po tayo ay tumutungtong na po ng age 55 to 60 years old, ano po, karaniwan po, nagkakaroon na po tayo ng cataract. Ano po. Ang una po natin kailangan maintindihan about cataract is hindi po siya sakit. No? It's not really a disease per se. Ano po. It's a normal age-related change of the eye. Ano po, na kung makikita niyo po yung picture ng mata, ano po, yung pong kanyang yung right eye po ng patient ay meron pong puti sa gitna, ito ang tinatawag nating cataract. Ano po. So ang katarata po ay dala po ng edad, no? Pero hindi lang po yon ang pwedeng maging cause niya. No? Ang mga pasyente po na may diabetes, mas maaga pong nagkakaroon po ng cataract. Ano? Ang mga tao din po na may history of trauma, nasuntok ang mata, vehicular accidents, no, mas maaga rin po silang nakakaroon po ng cataract po, ano. So pag meron po tayong cataract, hindi po operasyon lagi ang sagot. Ano po, ipapatingin po muna tayo sa ophthalmologist at kami po ang magsasabi sa inyo kung ito po ba ay pwedeng salaminan muna or pwede na po tayong mag-surgery. Ano po? So, hindi po nagmamadali ang cataract surgery. Meron lang po mga ibang indication ng immediate surgery for cataract. Pero pag sinabi po natin ordinaryong cataract, mas maganda pong magpatingin po tayo sa ophtha para alam natin pwede bang mag-intay, pwede bang salamin muna, kailangan bang operahan agad. Ano po? So, ganun po. Ano? Now, kapag po tayo ay may katarata, ang mga symptoms po nito ay number one, naging cloudy po yung ating vision. Hindi po ito katulad ng dry eyes na minsan cloudy, minsan maginaw. Ano po? Pag may cataract po tayo, palagi ang cloudy yung ating paningin. Bukod po doon, bumababa po ang contrast sensitivity. Ibig sabihin po nun, yung mga colors, medyo nababawasan po yung kanila pong pagkatingkad. Also, kapag po tayo ay nagdadrive, lalo na po sa gabi, ang katarata po kasi ay mas nararamdaman ng isang driver sa gabi. Ano po? So kapag po kayo ay nagdadrive at yung po mga kasalubong ninyong sasakyan na nakabukas yung headlight, na dati naman po ay kaya niyo pong itolerate, pero ngayon po ay para bang silaw na silaw po kayo, isa po yan sa mga possible signs na meron na po tayong cataract. Kapag malabo na po ang ating paningin, cataract is only one of the reasons. Ano po? Ang other possible reasons po is yung tinatawag nating presbyopia. No? Yung presbyopia po, ano po ito yung sinasabi nila na, Dok, simula nang tumuntong ako ng 40 para akong nafa-farsighted. Kung mapapansin niyo po, yung mga tito or tita po natin na kapag nagbabasa po sila, ang ginagawa po nila is nilalayo po nila yung kanila pong binabasa. Ano po? That's presbyopia. No? So, that's also a normal age-related change of the eye. So, pagka ganun, nagre-reading glasses lang po tayo. So, there are many different causes of paglalabo ng mata. No? Pero the point to emphasize here is among senior citizens, cataract is always a consideration. Ano po? Sinabi po natin na isa lang siya sa consideration kasi baka naman may kakaiba't pang problema sa sa loob ng mata, especially in diabetic patients. Nako, thanks for clarifying, no, Doc Alex. Karamihan kasi nung mga pasyente natin, pag narinig na meron na silang cataract, ang unang reaction, napapaatras ng upuan. Talagang gulat na gulat sila. Hindi nila alam na ito ay part of na changes bilang senior citizen nila. Maraming salamat at in-emphasize mo yan, Doc Alex. Okay? So para sa ating susunod na dahilan, kung may chronic medical illness katulad ng diabetes o hypertension. Doc Alex, paano po ba naapektuhan ng diabetes o high blood ang ating mata at bakit kailangan magpatingin ng ating mga pasyente? Ang diabetes po kasi, mas pinipili pong unang sirain ng diabetes ang mga organ sa katawan natin na may mga maliliit na mga blood vessels or ugat na dinadaluyan ng dugo. Ano po? So, yung pong mga organs na yan na may maliliit na ugat ay yung pong mata at yung pong kidneys. Kaya usually po, pag meron po tayong uncontrolled diabetes, ang complications po usually is visual problems and kidney problems. Ano po? So, ang ginagawa po ng diabetes is unti-unti po niyang sinisira yung ugat. Pumapangit po yung daloy ng dugo sa ating mata at nagdudugo po yung loob ng ating mata. No? Ang tawag po natin doon ay diabetic retinopathy. Ano po? Sa una po, ang isang
tao na may diabetic retinopathy ay maaaring wala pong nararamdaman. Ibig sabihin, pwedeng 20/20 ang vision po niya, no? Pero hindi po niya alam na meron na pala siyang diabetic damage inside the eye. So ang gusto ko pong sabihin dito, Doc, is hindi porke 20/20 ang vision mo ay 100% healthy yung mata mo. Ano po? So if you are a diabetic, mas maganda po na nagpapatingin po kayo sa ophthalmologist. Ano? Kahit wala po kayong nararamdaman, katulad po ng binanggit namin sa simula pa lang po, ano, tamang kaalaman ng ating armas, no, laban sa mga visual complications. So dapat po early detection, no, ganun po yung ating armas po. Ano? So again po, kung kayo ay may diabetes or alta pressure, ano po, kahit po maganda ang inyong vision, kailangan po magpapatingin po kayo sa ophthalmologist para malaman na po natin maaga pa lang kung ano pong estado ng loob po ng inyong mata. Ano po? Now, paano po kung hindi po kayo nagpatingin sa ophthalmologist at meron pala pong nagdudugo sa loob ng inyong mata, no? Ito po ay pwedeng mapunta sa pagkabulag po at meron pong certain point na hindi na po maibabalik sa dati ang inyong paningin. Kaya po kailangan maaga po tayo magpapatingin. Meron pong nararamdaman sa mata or wala, basta diabetic, magpatingin po sa ophthalmologist po. Ano? Para sa ikaw huling dahilan, so para sa eye check-up, no? Doc Alex, in your practice, ano po ba yung kadalasang rekomendasyon nyo na kung ilang buwan o ilang taon dapat magpatingin ang ating mga pasyente? Actually, Doc, ang kailangan po, lahat po tayo ay meron pong baseline eye examination. No? Ibig sabihin po, yung pag sinabi pong nakalagay po para sa eye check-up, no? Pag sinabi pong eye, para po itong healthy eye. Ibig sabihin, wala kang nararamdaman, wala kang visual problems, kahit wala kang history, family history ng kahit anong eye disease, gusto mo lang malaman yung estado ng iyong mata. No? So yun po ang aming pinopromote po ngayon, the eye or the healthy eye check-up. Ano po? Lahat po tayo kailangan po merong baseline para malaman po natin kung healthy po talagang ating mata. Kasi sabi nga po natin, marami pong condition sa mata na nagtutungo po sa pagkabulag or blindness na wala pong symptoms sa simula. Ano po? At ang key po dito is early detection. So kailangan po magpapatingin po tayo. No? Sa mga bata naman po, ano po, kasi medyo napapaaga po yung paggamit nila ng gadgets po. Ano? So ang paggamit po ng gadgets, lalo po sa mga 8 years old and below na bata, ay meron pong masamang epekto sa mata. Ano? Totoo po na nakakapanglabo po ito ng paningin. Ano po? Now, ang current recommendation po is kapag ka po 2 years old and below, hindi po dapat gumagamit ng gadgets yung bata. Ano po? Except lang po yung mga video call, kunyari malayo po yung magulang o FW, ano, video call is okay, no? Pero yung extensive or matagalang panunood sa iPad or cellphone para sa mga 2 years old and below, hindi po natin yun nire-recommend. So, 0 hours of use of gadgets for 2 years old and below. Sa mga bata naman po na 6 years old to 2 years old, ano po, 1 oras lang po ng gadget use ang ating nire-recommend. Ano po? Ang nangyayari po kasi dyan, kapag ang bata po ay laging nakatingin sa kanyang gadget, nagiging more and more nearsighted po siya. No? So nagkakaroon po siya ng tumataas na grado po. No? So kailangan po, alam ko po na napakahirap pigilan or kontrolin yung mga bata, no, sa paggamit ng gadgets, pero alam niyo po yun, kailangan po nating sikapin, ano, kasi it might lead to mataas na grado in the future. No? Now, paano naman po kung ang bata po ay hindi po na ipapatingin sa doktor? Meron po tayong tinatawag na para pong window, which is 8 years old. Ano po? Kapag ka po ang bata na may grado ang mata at nasalaminan bago mag 8 years old, malaki po ang chance na mas magiging maganda yung kanyang buhay. Ano po? Pagka naman po nasalaminan siya ng late, kunyari po, hindi natin alam na may grado yung mata niya, tapos nasalaminan natin siya, sabihin natin 12 years old, 13 years old, no? May chance na hindi na po natin magagawang 20/20 yung kanyang paningin kahit anong grado po ang ibigay po natin. No? Lahat po sana ng mga anak po natin, no, kahit po mayroong problema or wala sa mata, kailangan papatingnan natin sa ophthalmologist para ma-screen pa lang natin, maaga pa lang, kung may grado or wala. Ano? Kapag hindi po nasalaminan sa tamang panahon, ano po, pwede pong lumabo ng lumabo ang kanilang paningin at bukod po dito, pwede po itong tumungo sa
pagkaduling or pagkabanlag, ano po. May kinalaman, no, yung grado ng mata at tamang panahon ng pagbibigay ng salamin sa mga bata para ma-prevent yung tinatawag nating pagkabanlag or pagkaduling, no. So para sa amin pong pinakahuli sa top 10 reasons to see an ophthalmologist, ito po ang pinaka-importante po sa lahat para sa well eye or healthy eye check-up para malaman po ang estado ng inyong mata po ngayon. Ano po? Siguro Doc Alex, para sa ating mga senior citizen na walang nararamdaman sa mata, okay pa din na every 6 months to 12 months magpapa-check up sila, no? But very good point na ni-remind mo, lalo na yung mga mommy na viewer natin regarding sa pag-restrict ng gadget sa kanilang mga anak at kung bakit nila kailangan ipa-check yung grado kahit wala namang nirereklamo yung ating mga pasyente. Siyempre pagka lumaki sila na medyo cross-eyed or hindi pantay yung alignment ng mata, may hirapan sila definitely sa school, kumuha ng trabaho, or syempre kumuha ng girlfriend o boyfriend, 'di ba? Kahit paano medyo may hirapan yung mga bata. Tingnan natin yung mga tanong, ano. Yung iba nasagot na po natin eh. Si Ma'am nagtatanong po ng signs of cataract, ano. So napag-usapan na natin kanina yan, Doc, na pwedeng merong cloudy vision at saka nighttime glare, para nasisilaw tayo sa gabi, no. Pwedeng malabo, kahit malapit or malayo, malabo or cloudy, yun po yung symptoms ng pong ating cataract po. Ano po? May tanong dito, no? Paano ba natin mapapangalagaan yung ating mata, ano? So Doc, ang opinion ko diyan sa pangangalaga ng ating mata is it starts with a healthy diet, ano? So kailangan kakain tayo ng mga green leafy vegetables, tapos yung mga yellow fruits and vegetables, ano? Tapos yung omega-3, yung mga isda na medyo fatty, omega-3, fatty acids, lahat yan nakakatulong dun sa health ng ating mata, no? Bukod dito, siguro kailangan iiwasan natin yung direct sunlight exposure sa mata natin, no, as much as possible. Huwag tayong titingin ng diretso sa araw, no. So kung meron kayong sunglasses or shades tuwing maaraw, mas magandang gamitin natin or cap, no. Now bukod po doon, ang ating estado ng ating katawan mismo ay may kinalaman sa mata, no, katulad ng pinag-usapan natin kanina. Mataas na cholesterol could damage your vision, ano po. Mataas na blood sugar could damage your vision. Mataas na pressure blood pressure could also damage your vision, no? So yun po yung mga paraan para alagaan yung ating mata. Kailangan po strict blood sugar control, no? Strict yung cholesterol, kailangan maganda, yung ating blood pressure maganda, no? Bukod po doon, yung mga activities natin kailangan safe for the eye, no? Kunyari po tayo ay nasa construction, dapat po magka-goggles na po tayo para bumaba po ang risk ng ating risk for foreign bodies na may tumama sa ating mata, no? Ikaw ba, Doc, meron ka bang, ano ba ang advice natin kung ang pinag-uusapan is ano ba ang mga pwedeng gawin to maintain the health of the eye? Actually, Doc, na-mention yun na po halos lahat, no? But I think more importantly, kailangan maintindihan din nating mga pasyente na kahit wala pong nararamdaman sa mata, very important na regularly magpa-check tayo, no? Katulad po ng halimbawa lang po, no, yung mga sakit na tulad ng diabetes, wala naman pong nararamdaman yung mga pasyente, pero pag nagpa-blood test sila, doon makikita na mataas pala yung sugar mo. Kasi whenever we check our patient, we check everything, yung paningin, malabo, malinaw, yung pressure ng mata, yung estado, yung health ng ugat sa loob ng mata, lahat po yun chine-check natin. So gentle reminder lang po sa ating mga viewers na kahit wala pong nararamdaman sa mata, ugaliin po na magpatingin sa inyong nalalapit na ophthalmologist. Thank you, Doc. Siguro po last question na, Doc. Ano, meron po tayong manunood na nagtanong. Sabi po niya, ano po ang risks ng LASIK eye surgery at permanent po ba ang results, no? So this is a very good question po. Ano, pag sinabi po natin Yes. LASIK eye surgery, yun po yung nile-laser po yung mata para hindi na po tayo magsasalamin. Yun po ang LASIK po, ano. So eye surgery po siya, no. So
Mabilis lang po ito. Actually, kapag nag-LASIK po tayo, it takes only 5 minutes for the right, 5 minutes for the left, tapos na, no? Pero hindi po ibig sabihin nun ay wala po itong complications, no? Katulad po ng ibang klase ng surgery, other types of surgery sa ibang parte ng katawan, no? Ganun din po, risk of infection, risk of non-healing, ano po, risk of kung ano man po yung mga complications. Ano ang importante pong malaman natin about LASIK or yung ile-laser ang mata para hindi na magsalamin, hindi po ito para sa lahat, no? Meron po itong matinding screening process, no? Meron pong mga qualified at meron pong mga not qualified, ano po? Para doon naman po sa mga qualified po sa LASIK surgery, kapag po kayo inoperahan, hindi po ito forever, ano po? Kasi darating po ang time na mag-age o magkakaroon po ng edad or parang maluluma yung other parts of the eye. Ano po? Ibig sabihin, nandun pa rin yung surgery. Maganda pa rin yung surgery ng LASIK surgeon mo, pero pwede ka nang magkaroon ng cataract, halimbawa, pwede magkaedad na yung retina. So, parang medyo talabo po siya ng konti. No? So, ang gusto ko pong sabihin dito is, LASIK is not for everyone. Kailangan matindi ang screening process para malaman kung qualified ka or not. Ano po? Sige po, so I think that's the last question that we can accommodate, Doc Ivan.